live. And later today, this will be uploaded also sa ating YouTube channel sa Lan Murphy Church. Amen po. Praise God. Kung meron po kayong Bible, sa Exodus chapter 5, basahin ko lamang po. Sa Exodus chapter 5, verse 1, babasahin ko po sa anong version? New King James Version. Moses and Aaron went to see Pharaoh and told him, "We bring you a message from Jehovah." Sa ibang translation, Yahweh, our God, the God of Israel. He says, "Let my people go, for they must make a holy pilgrimage out into the wilderness for a religious feast to worship me there." Pagpalain ng Panginoon ang kaniyang makapangyarihang salita. Balikan po natin yung first slide. Dito po, makikita po natin ano po ang ating mensahe sa hapon pong ito. We are blessed to worship. Tama ba? We are blessed to worship. Last Sunday, ang message naman natin ay we are blessed to serve. At nandun po yung buhay ni Peter, paano siya nagkaroon ng first encounter with the Lord at kung paano ginamit ng Panginoon ang kanyang negosyo na ipahayag ang salita ng Diyos at pagkatapos, pinagpala ng Diyos si Peter at hindi lang siya, ang sabi ni Peter, mula ngayon hindi lang isda ang iyong huhulihin. You will now become fishers of men. Yan po ang pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Sa Mark chapter 1, I do believe sa 17, nandun din po mababasa natin na ang sabi ni Jesus, "Follow me and I will make you fishers of men." Follow me and I will make you fishers of men. Meron tatlong stages kung paano tayo maging lingkod at maging katulad ni Kristo. Anong unang sabi ron sa Mark chapter 1 verse 17? Follow me. Amen? Sino ang susundan natin? Si Jesus. Yun ang sinabi ng Panginoon, follow me, susundan natin ang Panginoon. Yan din po ang ating mission. Ang mission ng church natin is to bring people to Jesus, membership to His family, which means taken from God's Great Commission. Yung go and make disciple of all nations. Follow me. And then, nung tayo'y sumunod sa Panginoon, may nagturo sa atin. Amen? I will make you. Stage natin, I will make you. Stage 2. Amen ba? Hanggang ngayon ba, nasa stage 2 pa rin kayo? Nasa discipleship training pa rin ba tayo? Nasa one-on-one pa rin ba tayo? O tayo na yung third level ng stage of becoming like Christ, fishers of men. Number 1, following God. Stage 1. Stage 2, make you. I will make you. Dinidisciple tayo ni Lord na katulad niya. And third, kapag kakatulad na natin si Kristo, sumusunod na tayo kay Kristo, we are now fishers of men. Amen ba? Yan pagkakatawad sa atin. We are blessed by God to serve. At ngayon naman, we are blessed by God to worship. We are blessed by God to worship. Sabihin mo sa katabi mo, worship. Ayan. Kinuha ko po yung picture na yan. Yung bata, wala naman nagtuturo sa kanya para sumamba, para manalangin. Pero I do believe part of our DNA is to worship God.
to worship God. Ano nga ba ang worship? Sa next slide, as you can see, ang worship is an act of showing reverence. Ito ay pagpapakita ng isang paggalang. Amen? Lahat po ng mga religion ay may pagsamba at paggalang sa kanilang itinuturing na Diyos. Pati ang kanilang mga ministro, ginagalang nila at hindi nila alam na yung kanilang paggalang ay sumusobra na at nagiging form of worship. Because part of worship is giving adoration. Part of worship is giving your devotion to your known God. Amen ba? And worship is something that you hold it as sacred, important, and powerful. Yan po yung meaning ng worship. It is a fundamental part of nearly all religions, serving as a response to what is considered holy. Kaya lahat po ng mga religion, mga kapatid, except sa mga terrorists, no? Sa kanila ang pagpatay sa Israel at pakikipagdigma sa mga kakampi ng Israel, ito daw ay pagsamba nila sa kanilang Diyos. Ayan po ang kanilang religious belief. That is their form of worship, which is opposite, kabaligtaran ng totoong kadahilanan ng pagsamba. And then, it's serving as a response to what is considered holy. This can be expressed in many ways, such as through prayer, praise, rituals, offerings, meditation, service, and can be done alone or can be done in a group and to be led in religious figure. Ano nga ba sa atin pagka nagpi-praise and worship? Oh, worship na. And sometimes yung worship na associate natin sa song na slow. Ayan po ang meaning nun. O, kumanta na tayo ng mabagal. Dapat ganon yung meaning natin ng worship. Dahil pag sinabi mong worship, it has full of meaning. Amen ba? At sa ating pong nilikha ng Diyos, worship is something that we can only give to God. Ang worship, hindi po ito binigay sa atin ng Diyos. Ito lang po yung isang bagay na pwede nating ibigay sa Diyos. Amen? Ang worship, mga kapatid, hindi yung pagising natin, oh anak, may worship ka na. Worship God. No. This is something that we have to give it to God. And it's our privilege, and it's our form of becoming a grateful, thankful for what the Lord has done in our lives. Kaya ibinabalik natin sa Kanya yung worship. Yung offering, mga kapatid, binabalik lang natin sa Diyos yung sa Kanya. Lahat yan ay galing sa Diyos. Sino sa inyo, nung tayo po ay isinilang ng magulang, meron ka ng motorsiklo? Ha? Diba? Nung pinanganak ka, kasama yung Mercedes-Benz nung pinanganak ako. May house and lot ako, kasama ako nung sinilang ako nanay ko. Wala po. Amen ba? Nung sinilang tayo sa daigdig, ano ang bit-bit natin? Wala. At ang sabi ng Psalms chapter 8, out of the mouth of an infant, sa bibig ng mga batang sanggol, ito po'y magbibigay ng papuri sa Diyos. Kaya yung uha natin, which means we are worshiping, bringing back to God our form of reverence. Amen ba? Yan po yung worship. Kaya po, dito po, we are blessed by God to worship. Pinagpala tayo ng Panginoon para tayo ay sumamba.
Si Aaron, sa ating binasa kanina sa Exodus chapter 5, mga kapatid. Exodus chapter 5, ano po ang pagkakautos ng Panginoon kay Moises? This time, ang i-highlight naman natin si Moises. Last Sunday sa serving, in-highlight natin si Peter. And then this time, highlight naman natin si Moises. Sino ba si Moises? Si Moises, mga kapatid, sa batch niya, siya lang yung naligtas nung time na yon dahil lahat ng kabatch niya nilunod sa Nile River. Kaya nga ang pangalan ni Moises ay inahon sa tubig. Yan po ang ibig sabihin ng Moises. Inahon sa tubig. Dahil kung si Moises ay hindi naging Moises, ubos silang lahat. Amen ba? And then after 40 years na inampun si Moises ng isa sa kapatid or anak ng Pharaoh, kaya siya yung naging Prince of Egypt. After 40 years, si Moises, pinagtatanggol niya ng kanyang bayang Israel. Pero nag-fail si Moises, mga kapatid. Kung babasahin natin yon, basahin niyo po ang mga Bible po ninyo. Mahaba-haba pong istorya ito ni Moises. Na si Moises, ang sabi doon sa Exodus chapter 2, makikita natin yon. At si Moises, mga kapatid, dahil sa pagtatanggol niya sa kanyang bayan, nakapatay siya ng Egyptian, kaya siya ay death penalty. Nagtago, o si Moises ay nag-exile sa Midian. Ang Midian, I think modern day is Saudi Arabia. At nagpakita ang Diyos kay Moises sa pamamagitan ng burning bush. Sabi mo sa katabi mo, burning bush. Nakakita na kayo ng bush? Ha? I think sa part lang yata ng Saudi mayroong mga bush. No? Hindi yung sinasakyan na nagbabayad ka. No? Maliliit po ito na halaman, hanggang ganun lang siya, hindi na siya lumalaki. Yun. Hindi siya lumalaki. Parang bonsai, no? Bush. Pero nagtataka siya, bakit yung umaapoy pero hindi natutupok? Di ba? Halaman pero hindi natutupok. And then doon na nagkaroon siya ng encounter with the Lord. 80 years old. Forward. 80 years old. Sino sa inyo 80 years old? Malayo pa. Imagine. 80 years old si Moises nung tinawag ng Diyos si Moises sa ministry. And another 40 years sa ministry. Ang sabi sa Bible, 120-year-old si Moises nung siya po ay namatay. At hindi siya nakarating sa Promised Land, nakita niya lang yung Promised Land sa Jordan. At ang nakatawid sa Jordan, sino? Si Joshua. Diyan na papasok yung Book of Joshua. Pero ito po, yung Exodus, yung pagtaka, sabi ng Panginoon kay Moises, okay, Moises, ilang taong ka na, Moises? 80 years old. Nagkaroon ng encounter with the Lord si Moises, nakita niya ang Diyos through a burning bush, nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng umaapoy na halaman. At ang sabi ng Diyos kay Moises, Moises, ikaw ay nasa isang lugar na banal. Tanggalin mo ang iyong sandalyas. Amen ba? At ang utos ng Diyos, primarily kay Moises, ilabas mo ang aking bayan sa Israel. Ilang taon po ang Israelites sa Egypt? Sabi sa Bible, 400 years. 400 years. Sinabi yun ng Panginoon kay Jacob. At nung ilalabas na ni Moises
ang 1.2 million population that time ng mga Israelites, kalalakihan yun. Bukod pa sa mga babae, kung ang babae marahil isang 1.2 million kasama ang matatanda at mga kababaihan, more or less 2 million to 3 million ilalabas ni Moises sa Egypt. Napakaraming tao. Amen ba? Ang dami nila. Kayo, tawagin kayo ng Panginoon, 8 years old na kayo. Kaya nga si Moises may tungkod eh. Diba? 3 na yung paa niya. At ang unang utos ng Diyos kay Moises is, sabi niya, let my people go. Moises, ang number 1 inuutos ka sa'yo, dalhin mo ang aking bayan sa Mount Sinai. Saan ang Mount Sinai? I-YouTube search nyo na lang po mga kapatid. Tama. Sa Saudi Arabia. Magkakalapit po rin doon yung Bush, nandoon yung Midian, nandoon yung Agaba, which is yung Red Sea na tinawid nila Moises, at nagkaroon ng tinatawag na tuyong buhangin sa gitna ng dagat. Amen ba? Nahati yung dagat na pula, yung Agaba. At makikita po ninyo, magkakadikit-dikit po yun. Nandun po yun sa Saudi Arabia. Ito na po ang utos ng Diyos kay Moises, mga kapatid. Moses and Aaron went to see Pharaoh. They told him, sabi ni Moises at sabi ni Aaron, Pharaoh, inuutusan kami ng Diyos, pakawalan mo na ang aming mga bayang Israel. Total, naglingkod naman kami sa iyo, 400 years na. Ginawa mo kaming tagagawa ng mga brick para sa mga ano ba yung triangle? Pyramid. Di ba? Ano laman ng pyramid? Yung mga, ano lang pala yun, libingan ng mga, ng Pharaoh, libingan ng mga maharlika sa kanila o lagayan ng kanilang mga pera. Ginawa silang mga alipin sa Egypt for more than 400 years. At nawala na yung tinatawag nilang pagsamba sa Diyos. Nakalimutan na nilang sumamba sa Diyos. Kaya ibinabalik ng Panginoon kay Moises, Moises, dalhin mo sila sa Mount Sinai, tuturuan ko ulit silang paano sumamba sa Diyos. Amen ba? And the rest, masyadong mahabang istorya, pero paiksiin na lang natin, nakarating po sila sa Mount Sinai at doon sila sumamba first time sa Diyos. Amen ba? Ngayon, sa ating mga pag-aaral, mga kapatid, para maintindihan kagad natin, gumamit na lang ako ng acronym worship. Sabi mo, sa katabi mo, worship. Worship. So yung una, yung W sa worship ay worship of praise. Yung pagsamba ng papuri. Makikita natin po yan, mga kapatid, sa Revelation chapter 4, verse 11. Ano po ang sabi rito? The 24 elders fall down before who sits on the throne and worship Him who lives forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, ano ang sinasabi ng 24 elders? You are worthy, O Lord, to receive glory, to receive honor, to receive power. You have created all things, and by you will exist and were created. Number 1, sa blessed to worship, we are to give our worship of praise to the Lord. Sino po yung 24 elders dito? Ang sabi sa mga Bible commentaries at sa mga experts na pag-i-interpret ng Biblia, yung 12 great men of God sa Old Testament and
12 great man of God dito sa New Testament. Amen ba? 24 elders. Lahat po sila ay nakatanggap ng crown of serving God, crown of their salvation, crown of their righteousness with Christ, and crown of their rewards from the Lord. At habang sumasamba sila, yung kanilang mga na-achieve while they are serving God here on earth, sabi nila, Panginoon, wala itong halaga. Mas mahalaga, they put their crown before the throne. Di ba? Balikan natin, no? Sabi sa 10, they cast their crown before the throne. Ibinababa nila ang kanilang mga achievement, ang kanilang mga ranggo, ang kanilang mga nalalaman. Sinasabi nila, Lord, ito'y walang halaga. Ang mas mahalaga ay kami ay sumamba sa iyo. Amen? Yan po yung tinatawag na totoong form of worship. That's the true form of worship. Sa Old Testament, kung balikan po ulit natin ang buhay ni Moises, habang si Moises, mga kapatid, ay paikot-ikot sa wilderness for 40 years. Pastor, bakit ba 40 years? Kung titingnan natin sa mapa, papuntang Promised Land, Israel, at ikaw ay galing sa Egypt, nagpunta ka sa Mount Sinai, papunta ka doon sa Promised Land, Israel, modern day, the same Israel, it will only take you 11 days of walking. Amen ba? 11 days. Bakit sila umabot ng 40 years? Dahil pasaway. Pasaway, mga kapatid. Yung unang pasaway nila sa Mount Sinai, si Moises, nandoon si Moises, sumasamba sa Diyos. At habang ang Diyos kausap ni Moises, nagsusulat si Lord ng 10 Commandments, Exodus chapter 20. Inuutos ng Diyos, number 1, love the Lord with all of your heart, mind, soul. Mismo ang Panginoon, kumbaga kung may chisel siya, no? At meron siyang marble, inuukit ng Panginoon ang 10 Commandments. Amen? Anong ginagawa naman ng mga Israelita? Naku, hindi nababalik si Moises. Gawa tayo ng Diyos-Diyosan natin. Habang sinusulat ni Lord, yung 10th commandment, love the Lord, your God, with all of your hearts, with all of your soul, with all of your mind. Pangalawang utos ng Panginoon, huwag kang gagawa ng mga Diyos-Diyosang ginawa lang ng tao. Amen ba? Ayan, so Exodus 20, wala yan sa inyong scripture. The 10th commandment, Exodus 20, for God has spoken, I am the Lord your God who brought you out of Egypt. You shall have no other God before me. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan maliban sa akin. Ilang araw lang, mga kapatid, nakalimutan na nila kagad ang Diyos. Na kanino na yung pagsamba nila? Nandun sa kanilang nilikha. Sumasamba na sila doon habang si Lord abala at si Moises ginagawa nila yung 10 Commandment. Amen ba? Pagbaba ni Moises, mga kapatid, ano nangyari? Yung mga tao ang sinasamba yung kanilang nilikha. Modern day, ano po ginagawa ng mga tao? Gumagawa sila ng Diyos, pagkatapos sasambahin nila yung kanilang nilikha. Dahil ang gusto ng tao, nahahawakan nila yung kanilang Diyos. Amen? Pero mga kapatid, ang Diyos kahit kailan, hindi natin nakikita pero nararamdaman. Amen ba? Ang pagsamba sa Old Testament, habang sila ay nasa wilderness dahil pasaway sa Diyos,
Hindi na sila nakarating yung generation na yon sa promised land. Ang nakarating yung second generation, yung mga anak na hindi pasaway. Kasama lang doon ay si Caleb and Joshua. And habang 40 years paikot-ikot doon sa wilderness, isinulat ni Moises, paano kayo sumamba sa Diyos? Amen? Gusto niyo bang malaman yon? Mukhang mahaba-habang seminar to. Dadaanan ko na lang. Yung sacrifice offering, mga kapatid, makikita natin yan sa Leviticus chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, and chapter 5. Pastor, mukhang mahaba-haba yan. Huwag kayong mag-alala, isa-summarize ko para sa inyo. Amen ba? Nasa worship pa lang tayo. Point number 1. Sa Leviticus chapter 1, ang unang itinuro ni Moises is burnt offering. Sabi mo sa katabi mo, pagsamba sa sinunog na handog. Nung panahon ni Moises, ang form ng kanilang pagsamba sa Diyos ay puro mga sinusunog. Sinusunog. Dahil paano nga tayo makikipagbigay ng offering sa Diyos? Yung ating tithes and offering sa modern day, ayan po yung modern day. Pero sa Old Testament, ang inuutos ng Diyos, yung mga portion ng inyong mga kinikita, kukuha kayo, susunugin ninyo para sa Diyos. Amen? That is the form of their worship, form of giving. Sa Leviticus chapter 1, ang sabi po ron sa verse 4, yung burnt offerings, this was a voluntary offering where an entire animal was consumed by fire on the altar, symbolizing complete dedication and consecration to God. Pagbigay ng tinatawag na dedication, consecration to God. Makikita natin yan, verse 4, basahin ko na lamang po sa Tagalog. Leviticus chapter 1 verse 4, katapos ipapatong ng nag-aalay ang kanyang kamay sa ulo ng hayop at ang handog na sinusunog, ito'y tatanggapin bilang kapalit niya upang matubos siya sa kanyang kasalanan. Kapag ka ikaw ay may anak na lalaki, ito'y para sa Diyos. Amen? Ang gagawin nila, kailangan ng substitute. Maghahanap sila ng tupa, yun po ang iaalay sa Diyos. That's the form of their thanksgiving to God. Sacrificial, burnt offerings. Yan po yung pagsamba sa Old Testament. Pastor, ba't hindi na natin ginagawa yung mga pagsamba na yon? Sasabihin ni Jesus, it is finished. Hindi nyo na kailangan gawin yung ginagawang ritual sa Old Testament. Pero pagpapakita, mga kapatid, gusto lang natin bigyan ng halaga yung Old Testament para lumalim yung ating pagkakilala sa ating Diyos na sinasamba. Dahil si Jesus, ang ating Panginoong Jesus, siya yung naging sacrificial lamb offering unto God. Amen? At hindi natin kailangan maghanap ng hayop, susunugin natin sa labas, gayahin natin ang Old Testament. Mga kapatid, may gumagawa pa rin hanggang ngayon, pero hindi tayong mga born-again Christians. Amen ba? Sa Leviticus chapter 2, may tinatawag na grain offering made of flour, oil, and incense. This was offering a gesture of thanks and recognition of God's provision. Ito naman yung grain. Ano yung grain? Yung mga harina. Kukuha ng harina, bibigay sa punong priest. That time si Aaron, yung harina, yung pinakamagandang harina, kukuha ng isang salop at yun ang iaalay doon sa susunugin. Kaya yung mga priest ay hindi nagugutom dahil yung mga offering na pupunta sa kanila ang iba. Yung portion. Amen ba? Kaya hindi naghihirap yung mga ministro. Amen ba? Kaya dapat yung mga pastor, mga kapatid, hindi naghihirap.
Sabi mo sa katabi mo, mga pastor hindi naghihirap. Yan. Kasi, kasi yung susunugin, kay Lord lang. Yung mga hindi nasunog, kinukuha yung sukli. Kaya walang panggas, no? Wala po akong pinaparinggan dyan. Pero ang tamaan ay sumunod sa Lord because that's a form of worship. Babasahin ko sa Tagalog, mga kapatid, para maliwanagan tayo. Ang sabi rito sa verse 8 and 9, Leviticus chapter 2, at sa ganitong uri, ang mga handog ay dadalhin sa pari na siyang maghahandog nito sa Panginoon. Doon sa altar, babawasan ito ng pari at ang ibinawas na iyon ay susunugin niya sa altar bilang palatandaan na ito'y handog sa Panginoon. Ito'y handog na pagkaing nakakalugod ang samyo sa Panginoon. And another form of sacrifice, of praise, thanksgiving to God, is peace offering. Sabihin mo sa katabi mo, peace offering. Pag ikaw ay nagkasala sa Panginoon, halimbawa ikaw nagkasala ka sa misis mo, tawagin mo si tanongin mo sila Arman, sila Mark, ako mismo, si Pastor Arnold. Pag nagkasala sila sa misis nila, anong gagawin nila? Peace offering. Kung ano man ang peace offering nila, tanungin nyo na lang sila. Amen? Dito sa Bible, sa Leviticus chapter 3, merong peace offering sa Diyos. Pag nagkasala sa Old Testament, merong susunuging pangkapayapaan. Yan ang tinatawag, peace offering. Basahin ko po, para maliwanagan natin sa Old Testament galing, yung ating worship. Sa verse 1 ng Leviticus 1, kapag may mag-aalay ng hayop mula sa kawan bilang handog ng pangkapayapaan, peace offering, kinakailangan ang inaalay niya sa harapan ng Panginoon ay isang hayop na walang kapintasan. Kaya kung magpi-peace offering tayo kay Lord, make sure, di ba? Your best unto God. Sa ngayon mga kapatid, anong peace offering natin kay Lord? John chapter 1, verse 9. 1 John chapter 1, verse 9. Diba? If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all of our unrighteousness. Amen? Bakit si Mrs. ayaw tanggapin niya 1 John 1:9? Hindi siya si Lord. Amen ba? Yung tao kailangan ng peace offering. Amen ba? Kailangan tangible. Nahahawakan, nararamdaman, no? At nagagastusan ka because we cannot offer sacrifice. We cannot love without giving. Yan mga sacrifices. Sana tayo? One pa lang yan, mga kapatid. Mahababang seminar to. Peace offering. Last, meron pa dalawa. Puro pagsunog pala sa Old Testament, mga kapatid. Habang inaaral ko ito mula kahapon, at saka kaninang umaga, I spent 4 hours on this, mga kapatid. Please bear me. Mahirap magsunog ng kilay. Lalo na worship ang pinag-uusapan. Malalim palang series. Dapat pala gawing series ang Blessed to Worship. Because worship is not just a word. It's something we have to do for God. We have to live by it and practice it. Amen? That's the form of worship. And then, burnt offerings, na pang-apat. Una, burnt offerings, grain offerings, peace offering, and then, sin offering, Leviticus chapter 4. Pag ikaw ay nagkasalang literal, verse 1, ang sabi ng Panginoon dito, sabihin mo ang mga tuntuning ito sa mga Israelita, ganito ang gagawin nila, sa mga taong nagkasala ng di sinasadya, kung saan nakalabag siya ng alinmang sa mga utos ng Panginoon. Verse 3,
At ang punong pari ang nagkasala ng di sinasadya dahil dito ay nadamay ang mga tao, maghahandog siya sa Panginoon ng isang batang toro, mas mabigat, ano? Na walang kapintasan bilang handog para sa kasalanan. Magkano ang toro? Ah. Actually, may sinasabi rito, kung mahirap ka lang, tupa. Kung di kaya, ibon o kalapate. O kaya naman, bato-bato. Hindi ko alam, hindi ko na ni-research kung ano yung klaseng ibon ng bato-bato. Nakakita na kayo bato-bato? Parang maya. Ayun. So, wala na tayong, di ba? Pwede na manghuli ng, i-offer kita kay God. No? Wala akong pera, halika, manghuli ako ng ibon. Lord, sin offering, nagkasala ako para sa'yo. That's the form of asking God's forgiveness. And then last, trespass offering, nagkasala ka naman. This offering was a specific sin that involved restitution or an offense against God or another person. Leviticus chapter 1, verse 11 to 12, bilang kabayaran sa kasalanang nagawa niya, mag-aalay siya sa Panginoon ng babaeng tupa o kambing bilang handog sa kasalanan. Iahandog niya ito upang matubos ang nag-aalay ng kanyang kasalanan. Mahaba-haba po ito, mga kapatid. And then verse 13, sa pamamagitan ng gawaing to, ang pari matutubos ang tao sa anumang kasalanang nagawa niya at siya'y patatawarin. Ang natirang handog na harina ay para sa pari, gaya ng ginagawang handog sa pagkaing butil. Verse 16, pagka hindi nila nagawa ito, dito kinuha ng mga Bombay yung mga interest. Dito ko lang na, maganda, nagre-review tayo ng Bible. No? Leviticus chapter, saan tayo? Chapter 5 na. Biro mo, sinamarize ko yung 5 chapter, mga kapatid. Chapter 5. Verse 16. Ito na po, yung 20%. Kinakailangan niyang bayaran ang hindi niya maibigay na nauukol sa Panginoon at dadagdagan pa niya ng 20% ang halagang hindi niya naibigay. Ibibigay niyang lahat ito sa paring maghahandog ng tupa bilang kabayaran sa kanyang pagkakasala at siya'y patatawarin. Ang bigat, mga kapatid, talagang kapag ikaw ay hindi sumunod sa obligasyon, ay sasabihin mo, nagamit ko. No? Okay, sige. Pero sa susunod na offering plus 20%. Mga kapatid, biblical pala yun sa Lord. Amen? Dahil ang Lord, dapat lagi siya yung una, hindi siya sa dulo. Amen ba? Yun lang naman po ang binibigyan natin diin dito. Sa W ng worship stands for worship of praise. Sumunod, letter O. Anong sabi sa letter O? Parang bingo, no? Obeying His commands. Ano ang sabi sa John 14, verse 15? If you love me, keep my commandments. Kung ano inuutos sa atin ng Panginoon, siya'y ating sundin. Saan natin makikita yan, mga kapatid? Sa Deuteronomy chapter 6, verse 5, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord with all of your heart, mind, and soul, and with all of your strength. Mahalin din natin ang Diyos ng buo nating puso. Hindi lang puso, mamahalin din natin ng buo nating pag-iisip, kaluluwa. Sabi mo sa katabi mo, sino iniisip mo ngayon? Ha? Yung mga transaction natin dyan, mamaya na lang, ha? Respect natin ang Word of God. Ayun yung sinasabi ng Panginoon dito. No? Love the Lord with all of your heart, 100%. Love the Lord with all of your mind, soul,
100%. Bakit? Dahil yung ating pag-iisip, kapag hindi ang laman ng pag-iisip natin hindi si Lord, 60,000 negative thoughts umiikot sa ating ulo. Kaya po nagkaroon ng tinatawag na corruption. Hindi lang sa DPWH. Nagsimula yan sa papiso-piso. Maliit lang naman eh. Pamasahin na lang natin to engineer. O sige. Ay tumataas na yung pamasahe. 100 na. Hindi, okay na yan. Huwag mo na i-declare. No? Parang gano'n, no? Napabila akong sapatos eh. O sige, 1,000. 2,000. Ngayon, billion na mga kapatid. 950 magkano? Million. Pinatalo lang. 950 million. Pinatalo lang. Sa isang tao pa lang, sa sugal. Grabe yan, no? Magkano binayad nating tax? Ha? Hindi ko sinasabi mag-aklas tayo dito, no? Pag bumili kayo ng candy, 12% punta sa gobyerno. Bumili kayo ng pagkain sa grocery, 12%. Noodles, gatas. Diba? Mag-travel kayo abroad, 12%. Lahat ng mga negosyo, service sa gobyerno, service sa private, 12%. Bukod pa sa sinasweldo po ninyo, we're giving to God taxes. Pero ang kasalanan, nagsisimula yan sa maliliit, no? Pero I do believe, may pag-asa pa ang ating bansa. Amen ba? May pag-asa yung ating bansa. Maging ano lang tayo, yung meron tayong discernment, wag natin i-judge kagad. Alam ko, lahat kayo, may mga, wag tayong maging prejudice, no? Hinusgahan mo na kagad. Hayaan natin ang hustisyang mamairal. Dahil kung tayo masusunod, mga mamamayan o mga militante, ano mangyayari sa ating bansa? Wala tayong kapayapaan. Kanya-kanyang rules. Babalik tayo doon sa panahon ng judges. Alam niyo yung panahon ng judges? Kung sinong malaki ang clan, sila yung mga nasusunod. Kung sino yung pinakamaraming lahi, sila ang nasusunod. Kanya-kanyang rules. Walang hari. Amen? Tingnan niyo yung judges. Sila nagpapatayan. At dumating na yung point, pati yung mga anak na nila, kinakain na nila. Dahil nawawala na yung rule, governance. Yung politics, which means is a science of good governance. Pinapangit lang ng mga opisyal na corrupt yung ibig sabihin ng politics. Politics is a science of good governance. And then dito sa if we obey the Lord, sa Micah chapter 6 verse 8, isa sa mga favorite kong verse, He has shown you, O man, what is good and what the Lord's require of you. Number 1, to act justly. Number 2, to love mercy. Number 3, to walk humbly. Inulit ng Panginoon sa Matthew chapter 23 verse 23, kung magbibigay tayo o susundin natin ng Panginoon, ito yung principle na dapat nating susundin. May tinatawag bang hustisya? May tinatawag bang pagmamahal? Ayan, inulit ni Jesus. Sumunod, 24. Ay, hindi na-mention, ano? Ayan, inulit, oh. Oo, nagbibigay nga kayo ng tithes. Pero nakalimutan nyo naman yung hustisya, pagiging mahabagin, at pananampalataya. Amen ba? Kung tayong lahat sumusunod sa Panginoon, yan po yung ating point number 2, yung obedience. Kung ito pong principle, ina-apply po natin sa ating buhay, meron bang hustisya? Meron bang mercy? Ano yung sa Tagalog yung mercy? Kahabagan?
May kaawaan ba dyan sa ating mga desisyon, sa mga ginagawa natin? At meron bang pananampalataya? Nung ako tinawag ng Panginoon, sabi ko, Lord, di naman ako nakapag-aral na sa sementeryo, seminaryo. Sabi ni Lord sa akin, anak, hindi naman importante kung natapos mo yung seminary. Ang importante, sundin mo yung principle of obeying God. Is to act justly, to love mercy, and to obey or have faith on the Lord. Amen ba? Yan po yung principle ng ating pagsunod or obedience to our God. Amen. Praise the Lord. Kaya yung ating verse po dyan, ulitin natin, if you love me, keep my commandment. Gaano karami ang utos ng Panginoon? Alam niyo ba kung gaano karami? Yung mga nag-aral dyan, 70 plus daw, sabi ni Pastor. Yung iba naman, 600. Diba? Kasi may 10 commandments. 10 commandments, gumawa sila ng mga tinatawag na paano i-apply yung 10 commandments. Basahin nyo na lang yung buong Leviticus, Numbers. Amen ba? At pagkatapos 600, marami pang mga principle, napakarami para sunduin natin literal ng Diyos, pero 3 principle lang inuutos sa atin ng Panginoon sa Micah 6:8. Amen ba? Simpleng-simple lang. Hindi nyo na kailangan pahirapan pa ang sarili ninyo. Yun na lamang po, araw-araw natin gawing principle of following God, obeying God. Yung tinatawag na Micah 6:8, what is good, what the Lord require us is to act justly, love mercy, and walk humbly with your God. Okay, sumunod po sa letter O. Ano susunod? Letter R. Ano sabi sa R? Eto na, yung rejoicing in His presence. Ito na yung ginagawa natin pag Sunday service. We rejoice. We praise the Lord. Pero ang inuutos sa atin ng Panginoon, hindi lang tayo magre-rejoice o magpi-praise and worship kung masaya. Inuutos din ng Panginoon na tayo po ay magpuri rin sa Panginoon kahit tayo ay nandoon sa tinatawag na kapighatian. Amen ba? Kapighatian. Makikita po natin yan sa Psalms 95, verse 1 to 2. O come, let us sing unto the Lord. Let us shout to the Lord, the rock of our salvation. And then sa Psalms 13, makikita rin po natin, very powerful na kahit na tayo ay nagkakaroon ng tinatawag na kapighatian, kapag ka tayo po ay nasa trouble, tanong mo sa katabi mo, kapag ka ikaw ay may problema, sinong nilalapitan mo? Yung iba, beer. Yung iba, kaibigan, no? Ano pa? Bombay. Si Manny. Pag ikaw ay namumroblema, di ba? Na-busted o broken-hearted, sino nilalapitan natin? Tandaan natin si Job, mga kapatid. Anong sabi ni Lord? Papupurihan mo lang ba ang Panginoon kahit na nakakaranas ka ng tagumpay, kaligayahan? Hindi ba't pasasalamatan pa rin natin ng Diyos kahit na tayo ay may pigsa? Sabi niya, no? O may chicken pox. O kaya may Bell's palsy. Alam po ninyo, mahirap mag-praise and worship to God kapag ikaw ay may sakit. Bumagsak yung mukha ko, hindi ko alam pa paano akong ngingiti. Diba? Hindi ka makakindat, laging nakamulat. Pag ngingiti ka, kailangan tulungan mo ng kamay mo yung ngingiti ka.
lagi siyang nakasimangot. And then, kahit lingkod ka ng Panginoon, wala kang, doon mo makikita na when I'm weak, then I am strong. Amen ba? Na, Lord, kahit na ako ay may karamdaman, I will still declare that the Lord is my healer. Exodus chapter 15, verse 26. And then doon nagkakaroon ka na ng faith because you always keep on speaking the word of God. Hindi yung nakikita mo, hindi yung naririnig mo, you just speak the powerful word and promise of God. Yan po yung pagpapakita ng Thanksgiving. Hindi lang masaya ka, hindi lang may pera ka, hindi lang kasama mo yung iba. Even in your lowest low of your life, pinakamababang lowest pit of your life, let's offer praise, rejoice in His presence. Amen? Si Jesus, mga kapatid, inaliw ng mga anghel sa Garden of Gethsemane. Yung mga kaibigan niya, si Peter, James, and John, yung kanyang core, sabi niya, 1 oras lang naman. Pagbigyan niyo naman ako, samahan niyo naman ako. Ano sabi ng Panginoon? Sinamahan siya ng Panginoon because of God's grace. Ang sabi doon sa scripture, inaliw siya ng mga anghel. I do believe, pagka tayo po ay, we always put our trust on the Lord. We worship God no matter what is our circumstances. Masaya man tayo, namatayan man tayo, nalugi tayo, or whatever happened in our journey as we follow the Lord, let's still put our praise and worship to our God. Amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Okay, next. Ano po ang sinasabi sa ating scripture? Anong letter na tayo? Uy, malapit na. Nangangalahati na, Pastor. Ito po yung mas mahaba-haba. Meron pong 10 points dito. Pero lang. Sa Romans chapter 12, verse 1, ito po yung application from Old Testament, puro burnt offerings. 5 klase ng pagbibigay ng pagsamba sa Diyos. Sin offerings, grain offerings, peace offerings. Amen ba? Burnt offerings, sacrifices to God. Ang dami sa Old Testament. Pero sa New Testament, ano sabi ni Paul? Hindi nyo na kailangan magbigay ng offering, of burnt offerings to God. Present yourself as a living sacrifice, holy to God, acceptable to God, which is our reasonable service. Amen? Paano, Pastor, namin maibibigay yung aming sarili bilang handog sa Diyos? Amen ba? Yung ating sarili, kung gusto po nating maging handog sa Diyos, gawin nating healthy. Sabihin mo sa katabi mo, live healthy. Paano tayo magiging live healthy? Huwag tayong lalagpas sa 2,000 calories each day. Diba? Pastor, paano kung malalaman kung maraming calorie? Tingnan mo yung ingredients. Paano kung malalaman? Google search mo na lang. In other words, huwag tayong kakain ng sobra sa kailangan natin araw-araw. Amen? In other words, kailangan nating maglakad, tumakbo, move yourself para yung katawan natin nagsisirculate. Amen? Ayan po yung our bodies a living sacrifice. Acceptable to God. Paano tayo makakapaglingkod sa Panginoon? Sabi nga ng iba, lulugo-lugo. Ano yung lulugo-lugo? No? Parang nalugi lagi. Kamusta ang Bible study? Ayun, walang tao. Kamusta yung Bible study mo? Hindi interesado eh. Di ba? Parang, paano makikinig yung tao sa'yo? Paano maniniwala if we don't live a holy, acceptable, pleasing to God? Bakit wala nakikinig? Bad breath daw ako. Siyempre. Di ba? Mag-ano naman tayo? Hygiene. Magpabango ka ng konti. No? Magkano ba yung pabango? No? Yung cologne. Di nga.
Ayan, no? Hindi, ibig sabihin, let's make ourselves presentable to God. Paano natin i-represent si Lord kung tayo po ay hindi ganap, hindi kagalang-galang? Sabi ng kapatid ko, nung uma-attend ako ng Bible study, siguro high school pa lang ako, papuntang college, yung panganay namin kapatid, hindi ko makalimutan yung sinabi niya, pero hindi ko maintindihan during that time. Sabi niya, Roland, kasi sabi ko sa kanya, ate, attend akong Bible study, gusto mo, sumama ka. Tapos hindi ko makalimutan yung sinabi niya, kasi 16 years old, elder than me. Sabi niya, ang mga tao, papakinggan ka kapag ka ikaw ay nakapag-aral. Amen ba? Papakinggan ka ng mga tao kapag ka ikaw ay may diploma. Hindi ko maintindihan during that time kasi bulak-bulak ako nung high school eh. No? Di ako mapasok. Puro party, breakdancing, party doon, party dito. Pagdating ng college, talagang kailangan mo pala mag-aral. Amen ba? At ngayon, nare-realize ko yung sinasabi niya. Hindi tayo papakinggan ng tao. They will not listen to us if we don't educate ourselves to the Word of God. Amen? Kailangan nating aralin ang Biblia. Kailangan nating mas matalino pa tayo sa mga pilosopo. Nabalitaan niyo siguro yung kapatid nating si Kirk. Diba? Charlie Kirk. Napakaganda ng kanyang mga ginagawa. Talagang nakipagdebate sa kanya. Maraming mga estudyante talagang binabaliktad, tinitwist yung totoo. Pero marami na enlighten, marami ring naliliwanagan to the point na may ginamit ang demonyo para siya ipatahimikin. Pero kahit kailan, hindi tatahimik ang Word of God dahil ang Word of God nabubuhay sa mga taong tumatanggap kay Kristo. At dadami pa yung Charlie Kirk sa buong Amerika. Hindi lang sa Amerika, sa buong mundo. Amen ba? Dahil yung 12 disciples of Jesus, I think most of them ipinako sa krus. 10 of them out of the 12, pinako rin sa krus. Pabaliktad yung iba hiniwam buong tiyan. Pero hindi pa rin natinag, hindi huminto ang Word of God. Amen ba? Even us, pagka huminto tayo sa kapag-preach ng Word of God, may magpipreach ng Word of God yung mga taong nahatiran ng salita ng Diyos. Yung mga taong na i-share natin ng Word of God. Amen? Because they know how to do the work of the Lord. Because this is the form of worship. Ang pag-share ng Word of God sa form of worship. Kaya balikan natin, no, yung sinasabi rito na that form of worship is pleasing unto God. No? Present yourself a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is our reasonable service. Hindi na natin kailangan mag-alay ng mga hayop, magdala ng grain para susunugin. Amen ba? Ang kailangan na lang natin, ibigay natin yung 10% kay Lord. Amen ba? Pastor, hindi mo na kailangan. Amen ba? Hindi na natin kailangan magsunog, kumatay, i-convert nyo na lang into peso. Tinatanggap yun ni Lord. Amen ba? At nasa modern day na tayo, even kahit GCash, tinatanggap yun ni Lord sa kanyang kaluwalhatian para maipasa natin ang Word of God sa next and other people na mga unchurched. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Next sa inyong worship, balikan natin. Ano yung O? Yung W? Worship of praise. Yung O, obeying His command. Pagsunod. R, rejoicing in His presence. H, S, surrendering everything. Everything, mga kapatid. Lahat. Ano sabi sa Romans chapter 12, verse 1? Lahat. We surrender everything. Number 5, H, honoring Him with our lives. Ito na po yung honoring, pagbibigay sa Panginoon ng parangal. Therefore, whether you eat, or whatever you
do all for the glory of God. Lahat ng pwede nating gawin, make sure yung ating gagawin ay nagbibigay ito ng kaluguran, kalwalhatian sa ating Panginoon. Amen ba? Yung honoring with our lives, babalikan lang natin si Moises, mga kapatid. Inutos ni Moises para bigyan natin ng kaluguran ng Panginoon, huwag nating kalimutan ang Sunday service. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo kalimutan ang Sunday. Pastor, meron bang inutos ang Panginoon? Kailangan Sunday service mag-worship. Meron nga ba? Merong Sabat. Amen ba? Sabbath. Sa Exodus chapter 20 verse 8, remember the Sabbath day and keeping it holy to God. Exodus 40 verse 34, then the cloud covered the tent of meeting and the glory of the Lord filled the tabernacle. Ayan po yung pagbibigay ng honor unto God, pagbibigay po ito ng tinatawag na ano ba yung ginagawa mo? Sabi mo sa katabi mo, anong ginagawa mo ngayon? Nagbibigay ba yan ng kalwalhatian sa Diyos? Yung mga kickback, nagbibigay ba yan ng kalwalhatian sa Diyos? Hindi, di ba? Yung pakikipag-connivance, ano sa Tagalog yung connivance? Sabwatan, sa pagnakaw sa gobyerno, nagbibigay ba yan ng honor to God? Hindi, mga kapatid. Wala tayong kinakampihan and we don't judge even si Joel Villanueva. Kahit na sinabi na ng witness daw, pero sinasabi naman ni Joel, dala-dala ko yung pangalan ng aking mga magulang. Sana sinabi niya na rin. Di ba? Dala-dala ko ang pangalan ng aking Diyos. Amen ba? Because if you promise to God, the Lord will defend you. Amen? The Lord will defend you definitely. Pero hindi natin ma-judge ang bawat isa. Amen ba? Pero tayo mga kapatid, if we bring with us the name of Jesus, mahihiya kang pumunta sa cabaret. Pastor, wala ng cabaret ngayon. No? Nightclub. No? Parang gano'n. Tingin nyo kaya atin si Lord sa nightclub? Di ba? Ha? Lord, sabi mo naman kahit si David naman kahit sa impyerno, nandun ka raw, Lord. Kaya pupunta rin ako sa impyerno, no? Masyadong pilosopo, no? Kaya nagpunta si Lord sa impyerno, mga kapatid, to show na kinuha niya yung gates, yung key, the gates of hell, para hindi na tayo mapunta sa hell. Amen? At na kay Jesus ang gates of hell, sinarado na ni Jesus ang gates of hell para tayong mga tumanggap kay Kristo, hindi na tayo mapunta ng impyerno, kundi mapunta tayo doon sa susi ng langit na si Jesus din ang may bitbit. Na tayong lahat, one day, we will see Jesus face to face and we will honor Him and the Lord will tell to each one of you, well done, my good and faithful servant, come into my rest. Amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Yung pagbibigay honor unto God, mga kapatid, kahit saan tayo magpunta. Sa family natin, pribado man yan, nakikita man tayo, hindi tayo nakikita, honor God with our lives. Whatever you do, yun po yung sinasabi rito ng 1 Corinthians chapter 10. Kung ano man ang ginagawa mo, gawin mong lahat for the glory of God. Praise the Lord. Number 6, ano yung sunod sa H? Uy, ayun na. 2 na lang. Alam ko na. Anong sabi rito? In spirit and in truth. Paano natin sasambahin ng
Dahil hindi natin talaga nakikita yung ating Diyos na sinasamba, gumagamit tayo ng tinatawag na pananampalataya. We live by faith. Yung tinuro ni Pastor nakaraan, ano ang sabi niya sa meaning ng faith? Faith is the substance of things hoped for. The evidence, the assurance of things not seen. Naniniwala ka kahit hindi mo pa nakikita. Amen ba? Yung Diyos nating hindi nakikita, naniniwala tayo. The hour is coming and now is when the true worshipers, sino po ang true worshipers? Ikaw at ako ang mga worshipers that will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such to worship Him. Ang pagsamba sa Diyos ay espiritu. Hindi siya, nag-worship yan, huwag mong pansinin. Di ba? Parang hindi yun po. Kahit naglalaba ka, pastor, ano na ngayon? Washing machine na, di ba? Kahit naglo-laundry ka, ibang level na ngayon. Amen ba? Kahit nagda-dryer ka, if your thoughts is worshiping God, you're worshiping in spirit and in truth. Kahit nagbabantay ka ng mga pusakal, no? Mga askal, no? Pusang kali, mga asong gala, no? O totoong mga pusakal. O kaya naman ikaw ay nagtatrabaho sa opisina, nagninegosyo, whatever you do, you can worship God in spirit and in truth. Amen? For God is seeking. Sino po hinahanap ni Jesus? Sino po hinahanap ng Diyos? Yung mga sumasamba sa Kanya. Pag ikaw, mga kapatid, sumasamba sa Diyos, ikaw ang hinahanap ng Diyos. Hindi na ako mahal na Lord. Ang question, when was the last time you give honor, worship to God? Kapag tayo po ay sumasamba sa Diyos, tayo po yung Kanyang hinahanap. Minsan hinahanap natin, Lord, hindi kita makakita. Lord, nasaan ka nung kailangan kita? Na, parang gano'n, no? Lord, ngayong namumroblema ako, meron akong karamdaman, meron akong mabigat na suliranin. Lord, nasaan ka? Nandito si Lord, hinahanap ka nga niya. Sabi mo sa katabi mo, hinahanap ka ni Lord, hindi mo ba alam? Paano ako masusumpungan ni Lord? Just worship Him in spirit and in truth. For the Lord is seeking for those who worship Him. Amen? Praise the Lord. Hanapin ka ni Lord. Amen? I pray nasumpungan ka niya na glory to God. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Woo! Amen. Ay, yay! Last na. Ano yung letter P? Praying without ceasing. Ayun. Yung panalangin natin, ilang beses ba tayo dapat mag-pray sa isang araw? Ha? Yun nga yung sinabi, huwag daw hihinto. Ibig sabihin po, sabi sa 16, 1 Thessalonians 5:16, rejoice always. Verse 17, pray without ceasing. Iikli ng verses, no? 18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning or for you. Kaya yung tinatawag po natin dito na pray without ceasing. Yung ating panalangin, hindi lang po panalangin na masaya ka, hindi lang panalangin na lulungkot ka, hindi lang panalangin na humingi ka sa Diyos ng tawad, kundi panalangin din, mga kapatid, para sa sarili, para sa kapwa, at para sa ating bayan. Amen? Huwag nating hihintuan ang ating bansa sa panalangin. Kung tayo po, mga kapatid, ay tunay na worshiper of God, tayo mismo yung naghahasik ng panalangin. Pag-pray natin, kahit yung mga number 1 na kuraktista, no? Contractor o contractor. Pinagsamang
contractor at congressman, kaya contractor. Pag-pray natin sila. No? Yung mga nauugnay na senators, pag-pray natin sila. Sabi niya Pastor Sani kanina, sa kaniyang pagbabantay sa mga presidente, isa lang yung presidente nakita niyang nag-audit ng mga ghost project. Well, I think totoo naman, no? At pag-pray natin din, Presidente. Amen. Ang ating bansa, Presidente Marcos, ang Congress, ang Senate. Alam niyo mga kapatid, lagi ako nagbibiro na sana ito ng DPWH, outsource na lang natin sa Japan, no? Lahat na lang ng project natin, siguro parang JICA, para hindi na tayo gagastos, babayaran na lang sila sa mga utang. Para alam natin, wala talagang ganitong klaseng kalawak na connivance, corruption in our country. Pero hindi po yun ang main goal natin. Ang main goal natin, parangalan ng Diyos. Alam ko dahil sa pagbibigay natin sa Diyos ng pagsamba, parangal, ang Panginoon kumikilos. Amen ba? At nakikita ng Diyos yung bawat sa atin. At sinasabi sa atin ng Panginoon, one day, your country will be blessed beyond what you can imagine or think. Amen ba? One day, hindi na tayo, amen, palakpakan po natin, Panginoon, hindi na tayo mag-a-abroad. Tayo na ngayon yung pupuntahan. Amen? Basta let's continue to pray without ceasing. I do believe ang langit, ang mga anghel, napakaraming angel, mga kapatid. Gano'ng karaming angel? Sabi ni John sa Revelation chapter 5, nakita niya 1,000 of 1,000 of 1,000 times 10,000 of 10,000s of angels. Gano'ng karaming angels? Marami pa sa population ng Pilipinas. Almost 100 billion, kung titingnan niyo yun. Gano'ng karami 100 billion? Napakaliit natin, no? Sa buong mundo. And then napakarami ng mga angels. Kikilos lang ang angel kapag ka nagpipray ka. Hindi sila kikilos. The angel is in our disposal through prayer. Prayer can move mountain. Prayer can move God. And prayer can make miracles to your needs. Amen? Sige, tumayo na po tayong lahat, mga kapatid. Palakpakan po natin si Jesus. And let's give honor and give praise unto Him. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sumunod po tayo sa panalangin. Sabihin natin, Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong salita. Patawarin mo po ako sa aking kasalanan. Tulungan mo po ako, Panginoon, maging ambassador of Christ sa aking pamilya, sa aking hanap buhay, sa aking negosyo, sa aking pinagtatrabahuhan, sa aking komunidad, Lord. Gawin mo akong representative of Jesus. Gamitin mo akong kamay ni Jesus, bibig ni Jesus. Ito po ang aking pagsamba sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ako na lamang po ang mananalangin. Lord, we intercede for this nation, Lord. We will pray without ceasing because that's the form of our worship. We bring back to you, Lord, the governance of this country. We dedicate this Philippines belongs to you. Shall we sing that song? Hallelujah. Reign, Jesus, reign. In our land, in our hand, in our heart. Yes, Lord. We dedicate this country to you, Lord. We lift up to you this country. We dedicate this country and we pray for this country, Lord. Reign, Jesus, reign. Reign, reign, Lord Jesus, in our
in our land. Reign, Jesus, reign. Reign, reign, O Lord of the heavens. This Philippines is reign. Jesus, reign. Oh, reign, reign, Lord. Lord, we intercede this country, Lord. Mahal po namin ang aming bansa. Mahal namin ang mga namumuno sa aming bansa, Panginoon. Reign, Reign, O Lord of the heavens. The Philippines belongs to Christ. is for Christ. Reign, Yes, Lord. Lord, maghari ka sa aming bansa. In our heart. in our land. Reign, Jesus, reign. Yes, Lord. O Lord of the heavens. The Philippines belongs to Christ. is for Christ. Yes, Lord. Receive this country. Reign, Jesus, reign. Lord Jesus. Lord, in our hearts and in our land. Our land. Reign, Jesus, reign. Reign, reign, O Lord of the heavens. The Philippines Yes, Lord. is For the last time, Lord. Salamat, Panginoon. Tinatanggap mo ang aming panalangin. Lord, you are working behind the scene. in our land. In Malacanang Palace, you are working. In Senate Blue Ribbon Committee, you are working. Even in Infra Congress, you are working. Jesus is working in our country, in our mayors, in local government. You are working, Jesus. Hallelujah, Jesus. The Philippines is, yes, Lord. The Philippines is for Christ. And also, Lord, we pray sa bawat isa sa amin, Panginoon. We will never be the same again, Panginoon, sa aming pagkakilala, sa aming Panginoon. Whatever we do, whether we eat, we drink, wherever we go, wherever we are, where we are going, we will do all of these things for your glory and to give you honor alone in Jesus' name. Salamat, Panginoon, sa pagtanggap mo, Panginoon, ng aming parangal, sa aming pagsamba, Panginoon. Tanggapin mo ang aming papuri, O Diyos. Shall we give Him more worship, another worship? The right song for the Lord, hallelujah. Let's continue to worship God, hallelujah.